Kaya today is ready ako ng aming lulutuin bukas. Kaya kailangan maghihiwa na ako ng aming mga panghanda at imamarinate ko na. So my friends and friendship, punta tayo sa kitchen. Halika, tara at mag-almusal muna. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Good morning. Good morning dito, good evening. Alam ko tulog pa kayo. At sana ay pagising ninyo ay good morning at in good mood kayong lahat. So, si Mama Ella ito nagising na. It's 9 o'clock na in the morning. At Mama Ella, tomorrow is we have a party, my birthday party. Kaya today is ready ako ng aming lulutuin bukas. Kaya kailangan maghihiwa na ako ng aming mga panghanda at imamarinate ko na. So my friends and friendship, punta tayo sa kitchen. Halika, tara at mag-almusal muna. Okay, nandito na tayo sa aking kusina at ito ang aming mga i-ready for today para i-marinate ang mga ito. Ito ay pork, binili ko sa Costco. Ang apitada, ito ay pang mechado, yung dalawang beef. At saka ito ay pang beef steak naman at pang dinuguan. So may mga kanya-kanya kasing dala, patlakas tong aking birthday celebration tomorrow. So marami naman, gagawa pa ko ng palitaw at biko for dessert. May mga dala naman sila ng mga iba't ibang dessert. So, kompleto na ako, magpapansin pa. Kaya, okay na. At ngayon ako ay maglilinis muna ng table para makapag-almusal na kami. Welcome back to my channel. Nandito na naman si Mama Ella Morning Day at busy sa pag-prepare ng food sa mga love. Ito si Cass. Kararating lang at hindi pa naka-eat ng breakfast. So, pinapakain ko siya ng oatmeal, kung anong available dito. Si Papa Dudes ay pinapakain ko rin ng spam at saka egg, saka oatmeal at saka bread. Ako kumain ako ng early kanina morning. Nung magpakain ako kay Zoe, ay kumain kagad ako ng 2 bagel at 1 basong kape, minum ako. Dahil iniisip ko nga, hindi na ako makakain nito pag nag-busy sa umaga, pag kailangan na ng kumain ng mga taong pinapakain ko dito sa bahay. Baby, stay there. Okay, don't move. Don't move. Yeah. Okay, don't move. Oh. Pinapakain ko lang, tinatyagaan ko talagang pakainin ng oatmeal. Hindi naman mahirap pakainin itong si Cash. Dahil maganda ang buka ng kanyang bibig pag sinusubuan mo. Makain naman siya ng spam. Nanonood ng Tarzan, favorite movie niya. Papa nag-almusal na din at marami kaming gagawin after this. Susunduin pa ng early si Zoe. I think it's 1 o'clock. I don't know kung ano. Depende sa tawag ng mami niya. Pasensya kayo, my friends and friendship. Medyo maingay. Si Cass kasi nanonood ng Tarzan. At nagsusuot ako ng glove para makapaghugas. Dahil tingnan niyo, nakapag-manicure ako kagabi. Ito nasira na nga yung isa. O ayan, may isang sira. Ayan. Nakapag-manicure na ako. Installment pa ang ating pag-manicure. Nag-aalaga kay Cash. Naglalaro lang dyan si Cass. Nagmamanicure ako. Naglilinis ng kuko. Pag may hiningi si Cass, iwanan ko naman. Tapos pag nag-nail polish ako, ito lang muna isang kamay ang aking nilalagyan ng nail polish. Tapos pinapatuyo ko at itong kamay ni itong isa, itong nagagawa. Yun ang aking ginagawa. Hanggang sa nakabuo ako ng 10 kamay na manicurean ko na. Dahil pag hindi ka nag-multitask, sinasabi, ay wala kang magagawa. Yun bang iniisip mo lang na hindi ko makapag-manicure dahil busy. Kahit anong busy, i-insert niyo ang time para sa sarili. Yun ang ginagawa ko sa akin. Ngayon, pag nanonood naman ng TV ang bata, ayun, nagmamanicure ulit ako. Hanggang sa natapos ang manicure ko, napatuyo ko, nakaupo ako at yung bata hindi naman nagpapabuhat. Kaya ito, nakatapos ako. Pero may sira dahil kanina nung magbitbit ako ng solution na draining bag ni Papa sa banyo at medyo nasira. Kaya pwede ito na mga fix mamaya. Kaya ngayon magre-ready ako. Magliligpit ako ng mga kinainan para makapag-start ako kung anong aking gagawin dahil Friday na ngayon. So my friends and friendship, kaya multitask lang at isa sa isip at saka sa puso ang ginagawa. Na huwag unahin ng naiinis ka, pagod na pagod ka, galit na galit ka. Dahil marami kang ginagawa. Yes, nandyan talaga ang maraming ginagawa. Nandyan talaga ang stress. Always there parati. Pero kailangang dalhin mo ang stress sa isip mo,
at sa puso mo, mahalin mo ang stress. Lilipas at lilipas din yun. O, diba? So, habang may time pa, ay inaano ko na kaagad ito at nilalagay ko na sa dishwasher. Mabuti nga dito sa Amerika may dishwasher. Noon kami doon sa Aklan, di mano lang lahat. Okay. What's that? What's that, Tito? What's that? Are you watching that? Pag nilagay ko na dito sa dishwasher, di okay na dito. Pagtapos na kumain ni Papa Dudes, i-dishwash ko na to. Kahit hindi pa siya napupuno, i-dishwash ko na siya, my friends and friendship. Hindi ko na inaantay na katulad ng dati, nag-aantay pa ko kung sino ang next na kakain. Hinahayaan ko na lang para, kasi minsan naubusan kami ng plate at saka spoon at fork. Ba, nakita ko minsan ninyo na kumakain ako na nakaspoon lang. Mahirap kumain na mag-isa lang ang kamay na kumakamas. Kailangan dalawa talaga. Tapos ni Papa, i-dishwash ko na ito. Okay. Ito ay pang beef steak, my friends and friendship. Minamarinate ko na kaga. Ihihiwain ko at imamarinate mamaya. Sandali lang naman ito. Magsusuot muna ako ng apron at bagong suot kong damit at madumihan, sayang naman. Mamayang hapon, may mga errand pa ako. Kailangan kong mabili. Kaya pag alis ni Cash, pupunta ako ng store. So kahit anong niya busy at ni Mama Ella, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magkulay ako kagabi. Nagkulay ako ng aking buhok. Bago ako matulog, mga 9:30 nagkukulay na ako. At habang nagpapadikit ng kulay, ay nagre-ready na ako ang pang-dialysis ni Papa Dudes kagabi. Pagkatapos ng may ready ko na lahat, ay naligo na ako. At tapos, bilisan, nag-lotion, lahat, nagbihis. At doon ako nag-start na mag-dialysis kay Papa Dudes. Multitask lang, my friends and friendship. Huwag pangunahan ng inis at pagod ka agad sa sarili. Always think na kaya mo. O di pa? Kasi pag inisip mong hindi mo kaya, talagang hindi mo kaya yan. Kaya mo. Kaya nating lahat. Nakahiwa kagad dito, my friends and friendship. Yung nabili ko sa Costco, kaya lang masyadong malaki. Yes, hindi kasi masarap pag malaki. Diba? Parang nakakasawa. Tama na ba ito, di? Ito, di, oh. Kasi lumiliit din siya, eh. Pero, okay. Naka-slice na ito nung binili ko sa Costco. Slice na kaagad. At ang isang ganito, my friends and friendship, is $25 na. So, 25 din itong isa. So, more than $50 na ito. Dahil may mga butal-butal pa. Ang pinamili kong ito sa Costco is almost kulang-kulang na 400 sa beef lang. Nakabili na din ako ng lemon. Hindi pala lime. Dahil masarap kasi ang lime. Gusto ko yung lime at medyo maasim-asim. Mamaya ko na ito hugasan kung matapos ko ng mahiwa. Sulit naman kasi sa Costco, pag nagbibili ka, ay talagang pangmalakihan, volume-volume. Medyo mahal sa isip mo, pero mura lang, parang matagal din maubos. Katulad ng mga toothpaste na yan. Pag nagsisale siya ng $12, bumibili na kagad ako. Matagal mo namang maubos. Mga ilang araw, mga isang buwan mo maubos naman. Dahil 5 piraso yata yun. Kami lang dito, my friends and friendship, ang nagluluto sa bahay. Si Chanel at saka ako. Noon, nung walang sakit si Papa Dude, siya lang ang nagluluto lahat. Pero ngayon na hindi na siya okay na magtayo ng matagal, tinitimpla lang niya at ako ang tagaluto. Pero dati, sa Pilipinas, my friends and friendship, pag mag-fiesta sa aming lugar or Ati-Atihan Festival, maliliit pa yung mga anak ko. Pulis pa si Papa Dudes noon, nagjo-duty. Pag marami, di ba, Ati-Atihan Festival sa Aklan, may mga duty yung mga pulis siya. Nagjo-duty siya at pag mag-break siya, ay umuwi siya at magluluto. Hindi pa ako marunong magluto noon. Kaya bandang huli, tinitingnan-tingnan ko lang siya kung paano magluto. Sabi ko, alam ko na ang magluto. Siyempre, alam mo na kung paano pasarapin ang niluluto mo.
tinitimplahan mo. Kung ayaw mo ng maalat, adjust mo, di ba? Wala namang, may mga yung mga sa mga school, yung mga culinary na mga nag-aaral ng pagluluto, ay yun naman ay pang restaurant, pang hotel yan ang mga niluluto. Pero kung ganito lang, mga simple lang, na niluluto mo, you don't need school na. Nasa sa isip mo lang yun para magawa lahat ng bagay. Wala namang eskwela, alam mo naman kung paano diskartehan lahat. Pwede kang gumawa ng sariling recipe, di ba? My friends and friendship. Yeah, that's great. Ano ko lang ito, Dad, medyo ilalaga ko muna to bukas. Doon sa, imamarinate ko kasi ito, Dad, sa pineapple. Ha? Yan. Beef steak kasi ito. Pero kailangan na, okay. Sa Pilipinas, yung paper towel, maganda dito ang paper towel. Kasi maraming malaki. At maganda, sa Pilipinas, pag ganun ang paper towel, parang malutong na malutong. Parang newspaper. Ito, hugasan ko to. Ito lang muna. At ito, ay kailangan ko itong hiwain. Ito kasi ang binabaon ng daddy ni Cass. Trabaho ang itong pakwan. Hugasan ko muna, my friends and friendship. Wash. What? Nabi yung watermelon, my friends, is so red. So it means to say that this is sweet. Kaya, ito, save ko to for mamaya, or another day. Ilalagay ko sa fridge. And this one, iiwain ko. Diba? Ang lambot, juicy talaga siya. This is ang mga California na watermelon. Taste nga. Super sweet. You know, Grams, this is sweet. The watermelon, very sweet and juicy. Yun. Tamis. Sarap. May seeds pero kaunti. Pag uhaw na uhaw ka nito, ang sarap nito kumain. Watery. Pagkatapos nito, hugasan ko na yung aking hiniwa na beef at i-marinate ko na. Bukas ito lulutuin. Magluluto ako ng maaga para makapagluto pa ako ng ibang mga lulutuin ko na dessert kung maaga akong magluto. Hi mga friends and friendship! Welcome to Mama Ella Vlog! She's making her food for her birthday party. This is toyo. Toyo! What's English in toyo? Mama? Oyster sauce. At halo-halo lang. Halo! At ito naman ay lalagyan ko ng sugar. Ang beef steak kong ginagawa ay mamarinate ko muna ito ng isang gabi para maging malasa. Lalagyan ko siya, my friends and friendship, ng sugar. Ang sugar kasi ay nagpapa-enhance ng flavor ng niluluto. At nilalagyan ko ng asukar at tantya-tantya lang siya. Hindi ko muna dinadamihan ang mga like toyo, sugar, dahil iluluto mo pa to kasi pag nilagyan mo na kaagad ng maraming toyo, maraming sugar, that's the end na. Hindi mo na mababago pag umalat. Okay lang pag matabang, saka ka na magtitimpla pag yun ay matabang pag nagluluto ka. Kasi hindi ka pwedeng magtimpla na mag-finish ng iyong niluluto sa time na hindi pa luto ang karne. Ito ang ating lemon. Dito ko siya i-marinate. Pag nasa sa puso at sa isip mong yung mga ginagawa, ay madali mo lang gagawin ang lahat ng bagay. Tama! Yeah, pero pag halimbawa na inuunahan mo kaagad nang naiinis ka, napapagod ka, nagagalit ka, hindi mabubuo at sasarap ang iyong luto. Tama! Tingnan mo yung anak ko, ang second demotion yan. Pag bitter yung mood mo, bitter yung pagkain mo. Yeah. Kaya kailangan. So dapat, wag bitter. Dapat, happy lang lagi. Lagyan pa ng Excuse me, Mama.
Then, ito na siya. Ihahalo ko muna. Okay. Hi guys! Welcome to Mama Ella's vlog! I am going to teach you how to make scrambled eggs. And you just mix a bowl, and then you pour sa pan, and then you like this. Flip like that. See? And now you have scrambled egg. Ta-da! Oo. Okay yan, sabi. Thank you for coming to Mama Ella's vlog. Alright guys, this is Papa Doe. Ano man tawag kay Papa Dudes. He is cutting meat for Mama's birthday party tomorrow because my mommy is 70 years old. And then Mama is making her own potahe. Ano sa Tagalog do potahe? It's yun din. Oh, potahe. And this is beef steak. That's beef steak. Imamarinate And this is Jarl's boiled eggs. If you guys want to know how to boil eggs, just put boiling hot water in eggs. Ayos. Alright guys. Oh, beep beep. Say hi, Mama Ella. Hi, Mama Ella vlog. And this is my breakfast, my first meal of the day. Oatmeal and eggs. See, scrambled eggs and oatmeal. If you want to lose weight, that is the secret, is oatmeal and eggs. Ito lang aking mamarinate na beef steak. Nilagyan ko na ng mga ricados at nilagyan ko ng pineapple juice para masarap bukas pagluto na to. Pag nagluluto ko. Maaga pa ko bukas, my friends and friendship, na magluluto. Para pagdating na ng bago ng hapon, ay tapos na ako at naka-ready na ako, di ba? 3, 4. Ito na siya, my friends and friendship, at ililipat ko na dito. Para i-marinate ng isang gabi bago lutuin. Ayun, naitabi ko ng aking beef steak. At ayan si Papa Dudes. Maghiwa na at mamaya maghihiwa din na. My friends and friendship, naghihiwa kami ng pangdinuguan. Kami ni Papa ito. Ayan, yung maskara. Tapos, ito yung atay para sa apretat. Nakapagluto na, ito na nahiwa na namin. Itong pang mechado. At ito naman ang pang apretada. Ayan ang aming tapos magluluto ng pansit. Maraming pagkain kaming ipapakita ko rin sa inyo, my friends and friendship, ang aming pagluluto, at ilalagay ko lang sa part 2 yun. Kasi ngayon preparation pa lang ng mga handa namin bukas. Hindi pa kami nakapag-lunch. Anong oras na? 1:15, tulog na si Cass. Pinatulog ko na para makapag-diskarte naman ako. Dahil hindi ako makagawa ng maayos kasi si Cass maya-maya nagpapabuhat sa akin. Kaya si Zoe, ang nanay niya ang pipick up doon. Kaya pagkatapos nito maihiwa naman, imamarinate namin para bukas ng mga 5 o'clock, gigising na ako at lulutuin ko na. Para pagdating ng mga 8 or 9, luto na, naka-ready na, at ang mga iba pang mga pwedeng lutuin na ilulutuin na. Mahirap talaga na masarap ang magluto. Kailangan, lalo na kung nag-aalaga ka pa, nagbibisit ka pa ng apo, hindi ka masyadong makapag-concentrate, pero depende lang yan sa tao. Depende lang yan sa, katulad ko, yung yung ginagawa ko multitask na lang. Pag ang apo nagpapabuhat, binubuhat ko muna, maya-maya balikan ko naman hanggang sa makabuo ako ng aking oras. O diba? Tuloy pa rin kaming nagmamarinate ng aming mga potahe para bukas. Ayan ang dinuguan. Hinaluan na ni Papa Dudes ng paminta, sugar, at konti lang mo ng asin. Ay, pag huwag mong damihan. Enough na. Enough na. Saka na tayo magdagdag pag nag-ano.
magpiprepare lang kami, my friends and friendship, at mamarinate namin at bukas ako magluluto. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita. And thank you for watching. Bye-bye!